Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Asong tumutulong sa mga empleyado ng isang port sa Cebu. Hinahangaan ng mga netizen. Estudyante na nagre-report sa kanilang Korean subject kinabiliban online. Palpak na fireworks display nagdulot ng injury sa ilang tao. Kabilang ang mga bata. Asong papayutanize na sana maswerteng naka-recover sa sakit. Online chat website na Omegle na maalam na matapos ang 14 na taon. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, Wonder Dog ng Cebu. Isang aspin o asong Pinoy ang nagpapag-good vibes at literal na nakakabawas ng pagod ng mga nagtatrabaho sa isang port sa Cebu. Ang aso kasi tumutulong sa mga gawain tulad ng paghihila ng lubid sa tuwing dadaong ang barko sa pantalan. Kilalanin si Kilay, ang The Porter Dog ng Cebu City sa trending report ni Pamela Adriano. Tunay nga namang dog is a man's best friend. Yan ang pinatunayan ng asong ito na si Kilay dahil kasama siya at katulong ng mga nagtatrabaho sa Pulang Bato Port sa Bugo City sa Cebu. Kilay ang ipinangalan sa kanya ng mga nagtatrabaho sa pantalan dahil dati raw ay ginuguhitan nila ng kilay ang mukha ng aso. Sa video, nariyang tinutulungan ni Kilay ang mga port worker sa paghila ng lubid tuwing dadaong ang barko, mapaumaga man o gabi. Kaya naman ang mga netizen, aliw na aliw at hanga kay Kilay. Maliban sa pagiging matulungin, malambing din ang aso. Pero bukod sa mga ito, naantig din ang mga netizen at mga port worker mismo sa kwento ni Kilay. Pagkukwento ng mga nagtatrabaho sa pantalan, si Kilay iniwan pala sa pier ng dating nag-aalaga rito na isang tripulante ng barko. Hindi raw kasi nito pwedeng isama si Kilay sa trabaho. Kaya naman noong una ay dinala pa ito sa dog pound. Pero dahil sa pakiusap ng mga nagtatrabaho sa pier, ibinalik na si Kilay sa pantalan. Ayon sa mga port worker, hanggang ngayon, tila hinihintay pa rin ng aso ang dating nag-aalaga rito. Pero siniguro ng mga nagtatrabaho sa pier at mismong pamunuan nito na sila na muna ang mag-aalaga kay Kilay. Bukod dito, maraming netizens na rin ang tumutulong sa Porter Dog sa pamamagitan ng pagpapadala ng donasyon para sa pagkain nito at maging sa pagpapacheck up sa veterinary clinic. Sa ating next viral story, sana all fluent. Anyong haseyo, kahansamida, saranghe. Dapat may ganun ano. Yan ang ilan sa mga Korean words na tumatak sa atin dahilan na rin sa pagkahumaling sa K-pop at Korean drama series. Paano na lang pala kung isa sa mga subject ninyo ay Hangugyo o Korean language at kailangan nyong mag-report sa klase. Ang estudyanteng ito kasi mula sa West Visayas University, trending ngayon sa TikTok matapos itong magpakitang gilas sa kanyang pagiging fluent sa naturang wika. O diba, kaya nyo ba yan? Panoorin ang nakakabilib na Korean discussion ng estudyanteng ito sa trending report ni Liway Abbas. Simula nang maabot tayo ng K-pop at K-drama, hindi na nawala sa atin ang subaybayan ng kanilang mga awitin, pelikula at mga teleserye. Kasama na rin dyan ang gustuhan nating matuto ng Korean language sa pamamagitan ng panonood lang ng K-drama o iba pang Korean shows.
Minsan pa nga, sa tagal mo ng panonood ng mga palabas na konektado sa kultura at wika ng Korea, ay kusa mo na itong nauunawaan nang hindi na kailangan ng subtitle. Ang tanong, sa tagal mo ng panonood ng mga K-drama at pakikinig ng K-pop music, fluent ka na rin ba sa Korean language? 한국어를 할 수 있나요? Kung hindi pa, marahil ay kailangan mong makinig at matuto sa estudyante na ito mula sa West Visayas University na hinangaan ng netizens online dahil sa pagiging fluent nito sa naturang wika habang siya ay nagre-report sa klase. So my topic is 일기예보 or weather report. So 일기와 번역을 발표하겠습니다. 영상으로 잘못 들은 분들 많으시죠? 한낮으로 더위가 식을 줄 모르고 있습니다. 열흘 넘게 찌릿한 더위가 계속되고 있는데요. Just in order to convey the message well. Let's start with the word. 단어 수는 모두 48 단위입니다. 질문 있으세요? 질문 없으면 이것으로 마치겠습니다. Mula pronunciation hanggang sa accent, tila ba isang Korean native ang nagsasalita sa klase dahil sa husay nitong gumamit ng wikang Korean sa kanyang report. Isa kasi ang Korean language sa mga subject na pinag-aaralan nila sa kanilang kurso. Kaya naman maraming netizens ang napasana all sa naturang estudyante dahil hindi na ito mahihirapang umunawa at makipag-usap gamit ang Korean language. Sa ating next trending story, never say die. Kahit pa pinanghihinaan na ng loob ang kanyang fur family, hindi ito naging dahilan para bumitaw ang 13-year-old senior dog na si Hachi na na-diagnose ng distemper. Sa kabila ng halos sunod-sunod na pagkakasakit, pinakita ni Hachi sa kanyang fur mom ang kagustuhan niyang mabuhay pa. Dahilan para lumaban din ito para sa kanya. Ang nakakaantig na kwento ng kanilang pagsubok at pagbangon. Alamin natin sa trending report ni Arnold Herrera. Hanggat lumalaban ka, Hachi, lalaban din ako. Kaya natin to. Isang survivor dog sa Valenzuela ang hinangaan ng mga netizen dahil sa ipinamalas nitong lakas at tatag ng loob. Ang detalye ng madamdaming kwento ng paglaban ni Hachi, ibinahagi ng kanyang fur mom na si Anshe Pacheco sa isang Facebook post. Ayon kay Anshe, na-diagnose si Hachi ng distemper o isang nakakahawa at nakamamatay na impeksyon sa mga aso. At noong nakalipas lang na 2 taon, nagkaroon naman ito ng hernia. Dahil sa sunod-sunod na mga taon ng operasyon at gamutan, kabilang na rin ang kanyang katandaan, hinimok ng iba na baka dapat nang ipa-euthanize si Hachi para hindi na tumagal pa ang paghihirap nito. Subalit, mismong si Hachi ang nagpakita ng kagustuhang mabuhay. Kaya naman, nagdesisyon si Anshe na hindi niya susukuan ang kanyang fur baby. At sa kabutihang palad, ay nagbunga naman ang kanyang pagtsatsaga dahil nitong Oktubre, tuluyan nang gumaling ang kanyang fur baby na labis niyang ipinagpapasalamat. Baka raw may anting-anting pa si Hachi at malapusa kasi may siyam na buhay. Sabi pa ng iba sa comment section. Para sa ating next viral story, fireworks display gone wrong. Ang dapat sana'y masayang selebrasyon ay nauwi sa sigawan nang pumalpak ang fireworks display sa isang bonfire night event. Dahil sa insidente, ilang tao ang naitalang sugatan, kabilang ang nasa 6 na bata. Ang kabuang detalye sa pangyayaring yan, panoorin sa report ni Millie Borja. Iyawan dahil sa takot. Ganyan ang naging tagpo sa viral video na ito kung saan makikita ang sunod-sunod na pagsabog ng fireworks display. Sa una, aakalaing normal lamang itong paputok.
Ngunit sinong mag-aakalang ang insidenteng ito ay nagdulot ng injury sa ilang tao, kabilang ang 6 na mga batang nasa edad 5 pababa. Ito ay nangyari sa Bonfire Night event ng Staffordshire Fireworks Extravaganza sa England, kung saan tinatayang nasa 3,000 tao ang umattend para masaksihan ang nagagandahang fireworks display. Mayroon ding ilang report na nagsasabing ang isang stroller na may sakay na bata ay nahulugan ng flare mula sa nasabing paputok na agad namang naapula ng ina ng bata. Ayon naman sa iba pang ulat, may ilan ding mga bata na nagtamo ng sugat matapos mahulugan ng fireworks sa muka. Matapos ang insidente ay hininto muna panandalian ng event para sa pagsasagawa ng first aid. Ngunit dahil sa pangyayari, halos kalahati ng crowd ay umalis na, habang ang ilan naman ay nagulat dahil tinuloy pa rin ang fireworks display sa kabila ng palpak na pagsabog nito. At para sa huling trending story, goodbye Omegle! Isa ka ba sa mga gumamit ng free online chat website na Omegle para makipagkaibigan o kaya na may para humanap ng forever? Alam mo bang matapos ang 14 na taon ay tuluyan na itong namaalam? Ano nga kaya ang dahilan ng founder nitong si Leif K. Brooks at isinara na ang naturang video chat platform? Alamin yan sa trending report ni Angelica Cosme. Paalam Omegle! Marami ang nakijoin at naaliw sa free online chat website na Omegle. Patunay dyan ang mga nabuong pagkakaibigan ng ilang netizens na gumamit ito at meron ding doong naghahanap ng forever. Habang may iba namang ginamit pa ito para makagawa ng content sa kanilang social media accounts gaya ng YouTube o TikTok. Pero matapos ang 14 na taon, na maalam na ang video chat platform na ito. Sa website mismo ng Omegle, mababasa ang farewell letter ng founder na si Leif K. Brooks. Nakasa dito na bagamat napakinabangan ng marami ang Omegle bilang libangan at upang makipag-interact sa iba't ibang tao online, ay may iilan naman anyang hindi ito ginamit ng tama. Matinding stress at malaking gastos din daw ang idinulot sa kanya para malabanan ang mga kinaharap na issue ng naturang website, dahilan upang ihinto niya na ang operasyon. Sa huli, nagpasalamat ito sa mga tumangkilik sa Omegle. Ilang netizens naman ang tila na pareminis sa kanilang Omegle experience, habang may ilan ding binalikan ang kanilang kinaaliwang Omegle video. Magugunita na to ang 2019 noong nanguna sa listahan ng most searched word on Google in the Philippines, ang Omegle. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa ating kwento ay ang kwento ng ating fur mom at ang paglaban nila hanggang sa gumaling nga at syempre naging tagumpay, success at naging healthy ulit, hopefully, ang kanyang fur baby. Alam naman po natin na maraming mga fur parents dyan makakarelate sa istoryang ito dahil more than just a pet ay parang parte na ng kanilang pamilya ang kanilang mga fur babies. Kaya naman kahit pa magastos, ika nga, at syempre pag nagkasakit at talagang kailangan din naman dalhin sa doktor at ipagamot at syempre may katumbas po na gastos yan, ay talaga namang kinakaya po ng mga fur parents dahil more than just a pet nga, parang baby na talaga nila, di ba? Kaya naman nakakaantig ang pinagsamahan ng fur parent na ito. 13-year-old lang po siya pero fur mommy na rin siya at ng kanyang fur baby. At makikita naman na meron pa ring will to fight and to live ang kanyang fur baby. Kaya naman pati si fur mom ay talagang lumalakas rin ang loob. Kaya naman nakita natin ang pagmamahal niya. At syempre sa inyo po lahat dyan na may mga fur babies, hindi lang dahil sila ay cute at healthy na talagang aalagaan nyo sila. Pero pagdating po sa mga pagsubok, tulad na lamang po pag nagkasakit o di naman po kayo nang hina ng inyong mga fur babies, ay kailangan suportahan nyo pa rin, mahalin at syempre kailangan pag-ipunan at paghandaan rin po ang mga pwede pong gagastusin dahil alam naman po natin na kaakibat po ng pag-aalaga ng ating mga fur babies, meron din pong kaakibat ito na responsibilidad.
Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.